Mayor Vico Soto, binanatan ang mga diskaya? Yan ang pag-uusapan natin patungkol sa kinabibiliban, hinahangaan at pinakamahusay na punong lungsod sa bansa ngayong araw po. Pero bago yan mga kaparokya, kung gusto nyo ng gantong content ay makikiusap po ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking YouTube channel by simply push the subscribe button at paki-like and share na din po mga kaparokya para mas dumami pa po ang makapanood ng content natin. Maraming salamat po sa inyo mga kaparokya, and I also would like to acknowledge our fellow countrymen who works abroad na patuloy na sumusubaybay at tumatangkilik ng ating munting channel. Sobrang taas po ng respeto ko sa inyo mga kaparokya, kaya salamat po at sobrang na-appreciate ko po kayo. So yun nga mga parokya, tila muli na namang nagbigay ng update or tila patama ang butihing Mayor Vico Soto sa kontraktor na nakalaban nito last election na sobra ang paninira at black propaganda na ginawa nito sa kanya. But the good thing with Mayor Vico Soto during the campaign period ay hindi niya pinatulan o siniraan ang katunggali nito, bagkus bawat akusasyong binabato sa kanya ay sinasagot nito ng may resibo. Anyways mga kaparokya, last Monday po ay malaking pasabog ang ginawa ng Pangulong Bongbong Marcos patungkol sa mga malalaking contractors ng gobyerno, partikular nga po sa DPWH para sa flood control project na kung saan dalawa sa 15 kumpanya na naging kontraktor ng gobyerno ay pagmamay-ari ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Anyways, tila may pasabog na naman ang butihing Mayor Vico Soto sa katunggali nito na kung saan nirepost nito ang pahayag ng Mayor ng Iloilo na si Raisa Treñas. Ayon sa caption ng butihing Mayor, as per Iloilo City Mayor Raisa Treñas, ang may problema rin any for flood control projects ng Diskaya Company sa kanila. Nasa 120 to 150 million ang bawat proyekto with total of 570 million. As per Mayor Treñas, these projects are either non-functional, have caused flooding, or are in some cases practically non-existent. For more context, see my post from yesterday, August 11, 2025. Kung gusto natin ng mas maayos na kinabukasan para sa ating bayan, panagutin natin ang mga taong nasa likod nito. Putulin na natin ang siklong ito. #SGC, #KayaDis. Grabe pala talaga mga kaparokya, ang mga diskaya, baro balang pala talaga kung gumalaw. Kaya pala sobrang yaman mga kaparokya, bilyonaryo, ay dahil parang malas sindikato kung magtrabaho. Grabe, di lang si Mayor Vico Soto ang nagpapatunay na may mga anomalyang ginagawa ang katunggali nito, kundi ilang politiko sa bansa, partikular nga sa City of Iloilo. Hindi ako magtataka na isa sa mga araw na ito ay may iba pang mga namumuno sa bansa na maglalabas sa ginawa ng kumpanya ng mga diskaya. Top 2 and top 3 sa 15 contractors na inilabas ng Pangulong Bongbong Marcos. Ibig sabihin, bilyon-bilyon talaga ang nakuha nito. Hindi biro ang 570 million na halaga ng kontrata. So basahin natin ang sinabi ni Mayor Raisa. I take serious of President Ferdinand R. Marcos Jr. pronouncement this morning naming the top 15 contractors for flood control projects nationwide. Among those cited, St. Timothy Construction Corporation and Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, both ranked in the top 5, are currently handling major flood control projects here in Iloilo City. The implementing agency for these projects is the Iloilo City District Engineering Office. For reference, based on ICD-EOS, these projects are either non-functional, have caused flooding, or in some cases, practically non-existent. I fully support the ongoing investigation initiated by President Marcos Jr. into these contractors and their projects. The Iloilo City government under my administration will cooperate fully and provide all information necessary to aid this process. So grabe, kaya pala talaga
nagbabaha sa lugar nito ay kung hindi gumagana ang mga ginawa ng kumpanya ng Diskaya na flood control ay halos wala naman pala talagang ginawang proyekto. Pero mga kaparokya, kumikita. Kaya talagang di sila titigilan ng butihing Mayor Vico Sotto at sana masampulan to ng Pangulong Bongbong Marcos. Since inilabas niya ito, sana may kahinatnan ang pasabog na ito ni Pangulong BBM. Pero naniniwala naman tayo dyan at sa tulong ng ilang LGUs, partikular nga po ni Mayor Vico Sotto ay hahabulin niya ang mga ito dahil malaki ang pagkakautang sa lungsod po ng Pasig. Malaki at maraming magagawa once na mabayaran sila ng mga Diskaya. Sigurado aligaga ang mga ito, mga kaparokya. Kaso palaban na Mayor Vico Sotto ang nakaharap nila. Matapang in a good way, basta nasa tama ay ipaglalaban niya. Grabe, ayon nga sa post ni Mayor Vico Sotto, 1% lang ang pinamigay ng mga Diskaya sa tao noong eleksyon. So meaning bilyon-bilyon pala talaga ang nakukuha ng pamilyang ito. At sa tingin ko mga kaparokya, last option to desperate moves ang ginawa nila para tumakbo sa politika nang matakpan ang tinatagong baho ng kumpanya or pamilya nila. Buti na lang talaga mga parokya, hindi nanalo kundi goodbye na talaga yung mga atraso nito sa lokal at nasyonal na pamahalaan. Mali talaga sila ng binangga at sobrang mali ang ginawa nila, kaya dapat talaga papanagutin ito ng gobyerno. So hanggang dito na lang po tayo mga parokya. Magsiingat po tayo palagi. Thank you and God bless.